Hello mga ka-viewers, kamusta po kayo? Ngayon po is nandito po tayo sa Rizal at dito po yung project natin ngayon. So yung client po natin is subscribers po natin sila from Canada at pagdating daw po talaga sa kortina, kayo daw po talaga ang number one choice niya. So thank you ma'am, napaka-supportive ninyo. And syempre thank you din po sa ating mga silent viewers at viewers po na sumusuporta sa ating vlog. Ngayon guys is pakita ko lang po sa inyo yung bahay na lalagyan namin ng kortina. So for sure mga ka-viewers is familiar po kayo sa house. So kanta na lang tayo ng Ako ang nagwagi. Di ba guys? So ang gusto po ni client dito is lahat po ng kanyang mga bintana. So ang gusto po ni client dito, lahat po ng kanyang mga bintana is cortina po ang ating ilalagay. Guys, ngayon is tour ko kayo dito sa ginagawa namin. So medyo makalat pa kasi nga guys, puro tela ang dala namin and yung mga ibang gamit na ginagamit namin sa paggagawa po ng cortina. By the way guys, dito po sa living area, nakapagsabit na kami ng cortina. Ayan, kompleto na yan. So yung napili po ni client, gusto niya lang sana is combination or nude color po, no? So ang nilagay po namin is plain color po. And binagay po namin yung kulay sa kanyang mga furniture. Ayan. Sa dining po, meron na kami natapos. So, maglilinis na lang po kami. Then, ayan guys. Nagbababa na kami ng gamit kasi halos tapos na kami sa second floor. So, yung long curtains na lang po yung tinatapos namin plantsahin. Sige. Dahan-dahan ha, dahan-dahan. Okay. Guys, dito tayo sa sa bedroom number 1 sa baba. Meron na rin kami natapos dito. So ito guys is nilalagyan na namin ng tassel. So ito yung tassel, pwede namang wala, pwede rin meron. So freebie po namin itong binibigay sa aming kliyente. Yung purpose na ito parang magbigay guide po saan po yung split po nung cortina. Guys, yung mga ganitong locks, tinuturuan naman po namin si client kung kung paano po siya i-maintain, ayusin, ganyan po. Pero ito po kasing ginamit namin is linen, kaya ayun po, hindi na po siya mahirapang mag-ice-ice pa. So mamaya guys, mag-tour naman tayo sa buong house. Ngayon is akyat tayo sa second floor kasi naglagay din kami doon. Ngayon guys, nandito yung makina namin. Usually, syempre, kung nasaan po yung cortina, nandito po yung makina namin. Kasi pinifinish po namin yung length ng pantay po, ha? Ayun po ang aming ginagawa. Tinasya namin pantay po yung tahe. Dito po is, ang gusto po ni client ay high ceiling po yung mga blackout niya. Tapos sa baba po, sabi ko kasi may aircon, magbababa kami. Okay naman sa kanya yon. Sabi ko, pag nilagyan po natin siya ng blackout, hindi na po natin masasara yung baba. Sabi po ni client, okay lang daw kasi wala po yung anak niya nasa Canada. Gusto lang daw po niya at least ay makaweran yung bintana. Pag po mag-for good sila, sinabi ko naman yung aming technique na gagawin para matakpan. Ayun, kukantakin lang daw po kami para doon. Pero ngayon, ganito lang muna, okay lang daw kahit open daw po yung area po na ito, yung middle part ng kanyang bintana. Then dito naman po sa last bedroom, kay bedroom number 4, ito tumama po ito. Yung gusto po talaga ni client is nasunod. Kasi yung aircon po dito nilagay, kaya nagawa po namin yung floor to ceiling po na locks ng cortina. Guys, tingnan nyo, nagluto pa si client, nag-abala talaga siya. Spaghetti. Gaano kasarap ang spaghetti mo? Tawang-tawa si ate. Si ate diyan tinanong ka, gano'ng kasarap ang spaghetti mo? Bagay pala kay ate Jernaline na na nagluluto sa Island Bar. Ganyan pala yung tsura mo pag yumamang ka na ate. Halo-haloin. Ang dami dito ang... Ilang oras fasting mo, ma'am? Ilan? Ay, basta na. Nagugutom eh. Ay, gano'n? Grabe, no?
Guys, share ko lang po sa inyo yung natapos naming project sa Quezon City. So ito pong bahay is napakalaki po. And sila po ay subscribers natin from USA. Yung project po namin dito is napakalaki kasi buong bahay po, kami po ang maglalagay ng kortina. Ngayon po, ito po yung front na kanyang bahay. Ayan. Tapos guys, since ito po ay located sa city, makikita nyo po yung mga building sa paligid po ng bahay. Napakalaki po ng property po ni client. Pagpasok po sa loob, dito po sa bandang pinto is may dalawang bintana. Meron po sa taas at sa baba. So ang ginawa po natin, yung taas po is nilagyan po namin ng motor. And plano ko pong ilagay lang is linen para hindi po heavy tingnan. And chinek ko naman po kung wala po makakita sa kanila sa labas. So yung tabi naman po is halos ilog na din po at malayo na po yung mga kapitbahay. Kaya kahit linen lang po, okay na po yan. So nung natapos po, ito po yung itsura. Perfect po yung cut ng length. Then, syempre po, smooth po yung pag-glide ng ating motorized curtains. Yung motor po is optional po yan. So, add-ons pong ina-avail ito pag gusto nyo pong palagyan ng motor ang cortina po ninyo. Kasi po, meron po tayong mga client na prefer po is manual. Yung iba naman po, gusto po is motorized. Kaya po nito. Sa baba po, naglagay tayo ng another curtains. Tapos, pinalagyan po yan ni client ng curtain box. Share ko lang din po yung painting po sa gilid, ayan. So maganda po may painting po sa loob ng bahay kasi nakakaalta po yan. So nakalimutan ko pong kumuha ng pahigang shot po sa bahay po ni client. Kaya ito po yung pinaka-interior na lang po. Patayo na lang po yung shot ha. So ayan na po yung ceiling, yung design, yung ilaw po na ginamit. Then yung buong kurtinang kinabit po natin sa kanyang bandang pintuan. Sa dining area po, naglagay din po kami. Ito po is wall-to-wall ang finish. And syempre po yung bestseller pa rin po yung pinakabit sa atin ni client. Tingnan niyo po yung ilaw nila dito. Napakabongga. Ang ganda po. Tapos, ayan na rin po yung ceiling and yung curtains po natin again sa kanilang dining area. Sa entertainment area naman po tayo. So ito po yung before. And ngayon ito na po siya. So ito po mga ka-viewers. Syempre pag po open space, dapat po pare-parehas po ang kulay ng kortina natin. So, yan na po again yung design. Kung type po ninyo, screenshot nyo na lang. Naglagay din po pala kami sa mga bedrooms gaya po neto. Ito po, kortina po lahat. Even po yung maliit na bintana kasi meron po itong curtain box. So, yung kulay po neto is stone. Yung favorite color ko po. Tapos actually natuwa po si client nung ito pala yung nagagawa namin kasi napakaganda daw ng bagsak na kortina. And syempre yung fabric. So, nag-iiba po yung kulay po ng ating mga tela, depende po sa tama po ng ilaw din, no? So, kung warm po, expect natin magda-dark. Pag po white is magla-light po yung kulay ng fabric. Kung napansin niyo po, sa kwarto po ni client is nag-iba po tayo ng kulay ng kortina kasi ito po is naka-enclose naman. So, ito na rin po again yung layout po ng kanilang kwarto. Tapos, meron din po tayong kwarto naman na nilagyan. Ito po dahil dalawang maliit lang po. Blinds po yung pinalagay po ni client. If plano naman po nila soon, gamitin po yung curtain box, pwede naman po kami kontakin ulit regarding po sa pag-upgrade from blinds to curtains. Naglagay din po kami ng kortina dito sa master's bedroom, kahit maliit lang po ito. So, ang kulay po na kinabit namin dito is cream. Then, gusto po kasi ni client maaliwalas lang po sa mata. Aside po dito, share ko na lang din po sa inyo yung accent sa wall para po sa backdrop ng kanilang kama. Ayan, napakaganda po ng details. So, may cream, meron pong brown and gray. So, dyan po tayo kumuha ng inspiration para po sa ilalagay po nating cortina and cream din po kasi yung bed frame ni client. Yung ceiling po, ito na rin po pala yung design. So, may cob light po ito and meron din po mga linear lights. May entertainment area din po sila sa second floor. Pero ito po, same color po, almond and tan kasi nasa open area po siya. Kaya yan po yung kulay na kinabit natin. Naglagay din po pala kami sa receiving area. So pagpasensya nyo na po yung shot kasi portrait shot lang po talaga yung meron ako gaya po na ito, no? So again, yan po yung naging project namin sa Quezon City. And now mga ka-viewers, tapos na po kayo magtrabaho dito sa bahay po ni client. So ngayon is ipapakita ko po sa inyo yung aming finished project dito. So tara po. Recap lang po tayo. Bale, ito po yung nilagyan natin ng cortina sa Cainta Rizal. Ito po ay 2-story house at lahat po ng bintana niya tayo po ang maglalagay ng curtains. Para po sa living area, ito po yung kanilang bintana, napakalaki. Kaya malaking cortina din po ang ikakabit natin. So, pa nag-install po kami, kung ganito po, kami na po ang nagdadala ng scaffolding. Kaya less hassle na po sa client. So, yung kulay po na kinakabit namin ngayon is color cream.
So sabi ko kay client, maganda po yung neutral color lang kasi mas matagal niya po magagamit yung kulay na ito at hindi po nawawala sa uso. So ito na po yung itsura ng living area niya after natin nalagyan po ng kortina. So binagay din po natin yung kulay sa kanyang mga decor, mga gold, sa mga pillowcase, ayan. So, kaya po cream po ang aming nilagay po na kortina again. Aside po sa living, meron po yung sliding door dito sa dining. So from this look, ito na po siya. So, mas buhay po, mas glow, mas social. Tapos guys, again, change angle tayo. So, ito po again yung kanyang dining area plus yung kanyang main kitchen. So, dito guys, ayan, pakita ko na lang po for sure. Alam niyo na po yung mga materials na ginamit po dito. Then, akyat po tayo sa taas. Guys, ang ganda ng ano ni client dito sa kanyang stairs. Nilagay niya mga pang decor sa wall. Bagay dito sa hagdanan. Nakakabuhay ng wall. Then ito guys. Sa second floor, meron po ditong family area which is napaka-aesthetic. Kung napansin niyo po, mahilig po talaga sa bahay si ma'am. So ito po yung nilagay nating cortina. Then change angle po tayo. So from family area po, papunta po sa kanilang living area. Ito po yung view. Then pakita ko na lang po sa inyo yung top view po ng kanilang sala. Plus yung ating curtains. Taas po ng cortina natin, no? Haba. Sa mga bedroom naman po tayo, sa bedroom number 1 po, nagkabit tayo ng cortina na wall-to-wall po ang finish. And ayan po yung kulay na cream. So again, nag-iiba po yung kulay ng cream, depende po sa tama ng ilaw. And nagsha-shadow din po kasi kaya nadadagdagan po yung dark ng ating fabric. So ito na po yung interior sa loob. Ayan. So meron na po itong wardrobe cabinet, kompleto na. Tapos ceiling, may cove light po na white. Tapos guys, ito po palang bedroom na to is meron na rin siyang bathroom. So, yan na po yung ceiling. May exhaust fan. And naka-marble look po yung tiles. 60 by 60 cm. And even po yung flooring. Ayan. So, gray po para sa flooring na matte finish. Marble design po para sa wall. Okay. Aside po sa pinakita kong kwarto, meron pa pong dalawang kwarto dito. So, ito po siya before. Ayan, tapos, ito na po siya. Ayan, ganda. Hindi nakita ang kapitbahay. Basta pag kailangan mo na lang privacy, ma'am, pagka mag-for good na kayo dito, message ka lang sa amin. Yung tinuro kong diskarte na malinis tingnan yung loob, ganun yung gagawin natin. Yung flooring, pare-parehas lang po ng ginamit sa buong second floor. Ang ganda ng details niya. Wood look siya na may pagka-light gray, na may pagka-touch ng dark, ganun. Tapos guys, itong cortina natin, ayun, gaya po ng sinabi ko kanina, gusto ni client is high ceiling talaga. Kaya lang may aircon, so ginawa namin siya ng paraan, no? So yan po yung naging finish natin dito. Share ko na lang din guys, pagka nakalugay yung ating cortina, so ganito po yung bagsak niya, no? Ayan. Tapos ito po palang kwarto na ito is wala po siyang bathroom, so wardrobe cabinet na lang po ang meron dito. Ito na rin po yan. Tapos mirror type po yung kanyang cover. Bedroom 3 naman po tayo. So ito po yan. Same din po ng ginawa natin sa kabila. Floor to ceiling pa rin po ang gusto po ni client dito. Kaya sinunod po natin. Tapos puro cortina po ang kinabit natin dito para uniform. Kasi mas gusto po ni client talaga ang curtains kaysa po blinds. Tapos guys, aside po pala dito sa bedroom number 3, meron pa pong bedroom sa baba. Ayan, pakita ko sa inyo yung ginawa natin doon. Guys, ito po si bedroom number 4. Hindi na po natin siya floor to ceiling kasi sabi po ni client, mas gusto niya daw po na sasarado na yung blackout niya kasi for privacy since ito po ay nasa first floor. Tapos guys, unlike to sa kabila, okay lang daw kasi wala naman po masyado pa daw natutulog doon. Dahil nga po naka-base sa Canada po yung kanyang mga anak. Pero ito guys, madalas siya uuwi. Dito siya natutulog kaya ayun po gusto niya nasasarado na yung blackout ng buo. And ayun po mga ka-viewers, ang natapos po nating project po sa Cainta Rizal at sa Quezon City. Ngayon po mga ka-viewers, bago tayo magtapos, ayun po, gusto ko lang po sabihin sa inyo na ngayon po talaga is, yung mga viewers po natin is talaga matatalino, observant, ganyan. Kasi po so far, marami po ako na-encounter ngayon talaga na nakikita po nila kung gaano po kaganda yung ating gawang cortina, gaano po kaganda yung materials na ginagamit natin. Kasi nung nakaraan po is, ayun po, site visit din po ako sa Antipolo. Sa taas po ito ng bundok. So, yan po yung property nila. So,
napapanood daw po talaga nila yung gawa natin. And nakikita yung kaibahan po nung mga materials na ginagamit natin sa pagkukortina kasi ayun po, maganda daw po yung gawa based po sa mga sabi po ng ating mga viewers, ganyan. Nagbe-base din sila kung paano ka magsalita nga po, kung paano ka magparinig, ganyan. Napaka-observant po nila, kaya talaga po sa social media kailangan talaga pong ingat ka sa mga salitang binibitawan mo dito kasi nga po gaya nun, kami po gusto lang po namin magtrabaho, gumawa ng kortina, mag-install, hindi po para makipagkompetensya at makipag-away po sa iba, kung hindi trabaho lang po talaga at mag-provide po ng service sa ating mga viewers at mga nagpapagawa po ng bahay, no? So, ganun lang po yun. Kaya, thank you po sa mga advice po ng aming mga namimit po na clients, sa mga nagbibigay pa po ng pasalubong sa amin, chocolates, thank you po. And ito po, with or without, gagawin po namin maganda po ang project sa mga ipapagawa ninyong bahay, yung mga kortinang ikakabit namin. So ngayon po mga ka-viewers, kung pasado naman po yung gawa ng aming mga kortina, pwede po kayo mag-message sa aming Facebook, Billy Toledo Vlog, and Robel Curtains and Blinds. So meron po yung contact number. Kung wala po kayong pantawag, kung nasa abroad po kayo, pwede nyo po kaming i-message through WhatsApp po. Ayan, at pag-usapan po natin doon kung paano po natin pagagandahin ang dream house po ninyo. So ngayon po mga ka-viewers, this February, ayun po, sunod-sunod na naman po yung mga project namin, kaya thanks God. And syempre yung mga angels ko, masaya kasi hindi sila nawawalan ng trabaho, tuloy-tuloy. Kaya thank you so much po sa suporta sa mga nanonood po ng vlog. At kahit hindi po kayo magpalagay, yung panonood nyo na po sa YouTube natin, sa channel natin is malaking bagay na po yun. Kaya thank you so much po again. Hindi ko na rin po papahabain pang ating vlog. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo and God bless. Bye-bye!